Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, ipinagdarasal namin na ang mga tahanan ng mga pamilyang Kristiyano ngayon ay maaaring bumalik sa pundasyon ng kanilang pananampalatayang Kristiyano, kung saan si Kristo ang focus ng kanilang pag-asa, kung saan ang panalangin at papuri ay nagiging pang-araw-araw na kasiyahan ng bawat miyembro ng sambahayan, at kung saan maka-Diyos ang mga prinsipyo at gawain ay nagiging pamantayan at hindi ang pagbubukod. Panginoon, kinikilala natin na ang mga pundasyon ng buhay, pampamilya at maka-Diyos na pamumuhay ay nabubulok sa pinakaubod ng mga naghahangad na pahinain ang maka-Diyos na mga prinsipyo at palitan ang mga ito ng mga doktrina ng mga demonyo. Paganong mga gawain at mga demonyong kagamitan. Ngunit si Ama, ang Panginoong Hesukristo mismo, ay nagsabi na siya ang magtatayo ng kanyang simbahan at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa kanya. Palakasin namin kayo, mga pamilyang Kristiyano ngayon, at nawa ay maibalik sila sa mas malapit na pakikipag-isa sa iyo araw-araw, habang ang mga mag-asawa ay nagpapatuloy sa kanilang nararapat na lugar bilang pinuno ng kanilang sambahayan na inorden ng Diyos at pinalamutian ng kanilang mga asawa ang banal na kausuutan ng maka-Diyos at masunurin na asawa, kung saan natututo ang mga bata ng paggalang at pagsunod sa kanilang mga magulang, at ang kanilang mga asawa ay nagpapalamuti ng banal na kasuutan ng maka-Diyos at masunurin. At kapag si Kristo ay pinarangalan sa bawat meal table at ginagalang sa bawat bedside, dinggin mo ang Panginoon, ang mga hangarin at mga petisyon ng iyong mga lingkod. At nawa ay ang mga Kristiyanong pamilya ng ating bansa at sa buong mundo ay magkaisa sa panalangin ng pamilya, papuri sa pamilya at pakikisama sa pamilya sa isa't isa at sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristo na ating Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga ama upang matupad ang kanilang espiritual na pamumuno. Ama sa langit na naging dahilan upang maisulat ang lahat ng banal na kasulatan para sa ating pagkatuto. Buksan ang mga mata ng mga ama ng pamilyang Kristiyano sa lahat ng dako sa kanilang ibinigay ng Diyos na posisyon ng pamumuno sa kanilang sariling unit ng pamilya. Ama, alam natin na ang unit ng pamilya ang pundasyon kung saan itinatag ang katotohanan
ng iyong mga batas. At na ang isang pamilya na nananalangin ng sama-sama at nag-aangat sa Panginoong Heso Kristo sa kanyang nararapat na posisyon sa bawat isa sa kanilang puso, ay ang pamilyang gumaganap sa makadiyos na pagkakaisa at may mga prioridad na sinigurado sa iyo. Nawa ay ang pundasyon kung saan itinatag ang pag-aasawa ng Kristiyano at ang unit ng pamilya ay manatiling matatag, na nakaugat sa mga tahanan ng mga mananampalataya ngayon. Tulad noong unang lumakad ang Diyos kasama si Adan sa Harden, sa lamig ng gabi, at inorden na ang isang lalaki at ang kanyang asawa ay dapat maging isang laman at magkasama sila ay dapat mamuhay sa bigkis ng pagkakaisa at pagmamahal at maging mabunga sa espiritu at sa gawa. Tulungan ang mga lalaking asawa at ama ng mga Kristiyanong pamilya ngayon na maging mga makadiyos na mga tao na kanilang nilikha at nawa ay sinimulan nilang muling itatag ang kanilang posisyong inorden ng Diyos bilang pinuno ng kanilang sariling mga pamilya at maging mga lalaking buong tapang na mamumuno ang kanilang mga asawa at mga anak sa mas malalim na espiritual na kaalaman at pag-unawa sa kanilang tagapagligtas at Panginoon, si Hesu Kristo. At sa kaninong pangalan, tayo ay nagdarasal. Amen. Mahal na Amang Diyos, maraming salamat sa aking pamilya at sa paggawa ng bawat isa bilang bahagi ng aking buhay. Panginoon, pinupuri ko ang iyong pangalan para sa bawat miyembro ng aking pamilya na nakakakilala at nagmamahal sa iyo at nagtiwala sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Paano ito nagagalak sa aking puso na malaman na sila ay ligtas sa iyo at nakatali sa langit. Punan ang bawat isa sa atin ng iyong biyaya at kabutihan. At nawa ay matuto tayo araw-araw upang ibigay ang lahat ng ating pagmamalasakit sa iyo. Panginoon, alam ko rin na may mga taong mahal ko na hindi pa nagtiwala kay Jesus at sa iba pa na napapagod na sa buhay Kristiyano at napalakad na sa makamundong gawain o makasariling gawain. Iabot ang iyong bisig ng pagmamahal sa bawat isa at ibalik sila sa iyo. Panginoon, alam ko na hindi mo kalooban na ang sinuman sa aking pamilya ay mapahamak at matagal kong malaman na balang araw ay magkakasama tayong lahat sa langit. Hatulan ang bawat miyembro ng aking pamilya ng kanilang kasalanan at dalhin sila sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Jesus. Sa kaninong pangalan ay ipinagdarasal ko. Amen. Panalangin para sa proteksyon ng pamilya.
dumating kami sa harap mo na aming Diyos at Ama, upang manalangin para sa iyong proteksyon at probisyon para sa mga tahanan at pamilya sa buong bansa namin, at para sa kabanalan ng buhay pampamilya na unti-unting nawawala. Pagpalain mo kami ng iyong pag-ibig at paboran ang lahat ng mga Kristiyanong pamilya na naghahangad na mamuhay ng maka-Diyos kay Kristo Jesus. Ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Protektahan sila mula sa lahat ng pinsala at panganib. At paboran ang lahat ng mga pamilyang Kristiyano na naghahangad na mamuhay ng maka-Diyos kay Kristo Jesus. Magbigay ng kanilang mga pangangailangan. Protektahan sila mula sa lahat ng pinsala at panganib. Ilakip ang mga ito sa iyong biyaya at pabor, at takpan ang mga ito sa kanlungan ng iyong mga pakpak. Hinihiling namin na isali mo ang lahat ng mga naghahangad na pahinain, ang mga halaga ng pamilya na binuo sa mga prinsipyo ng Biblia, at protektahan ang mga puso at isipan ng mga magulang at mga bata mula sa satanik na panlilinlang at mula sa mga pakana ng pagkakakulong ng kaaway. Ipaliwanag ang mga nakatagong gawa ng kadiliman na maaaring magdulot ng gayong hindi masasabing pagkakawatak-watak at pagkabalisa sa buhay pampamilya, at nawa ay magkaisa ang mga magulang bilang isa sa panalangin at papuri sa iyo, habang tinuturuan at sinasanay nila ang kanilang mga anak sa mga daan ng Panginoon. Nawa ay ang iyong biyaya at ang iyong mga pabor ay maging sa mga lalaki at babae, asawa at asawa, ang mga magulang at mga anak ay sama-sama nilang hinanap ang mga bagay ng Diyos sa isang tahanan na pinipiling maglingkod sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Panalangin upang palakasin ang mga buno ng pampamilya. Ama sa langit, ipinagdarasal ko na ang liwanag ng iyong mikha ay sumikat sa buhay ng bawat miyembro ng aking pamilya, at upang sama-sama tayong makalapit sa isa't isa at sa iyo. Sa tabi-tabi ay nagsisikap tayong malampasan ang mga hamon at kahirapan na bahagi ng araw-araw na pamumuhay, at kung saan ay madalas na tumaas bilang isang hadlang sa aming relasyon sa isa't isa at sa iyo. Palakasin ang aking panalangin na ang mga relasyon na nagbubuklod sa amin, at punan ang bawat isa sa amin ng pag-ibig ni Jesus. Sapagkat kung paanong tayo ay lumalapit sa iyo sa maka-Diyos na pag-ibig, tayo ay sasangkapan ng iyong Espiritu Santo upang magsilapit sa isa't isa
sa diwa ng pagkakaisa. Panginoon, ito ay sa pamamagitan ng iyong desisyon at kalooban na kami ay ipinanganak sa pamilyang ito. At bagaman, madalas na sinasabi na maaari naming piliin ang aming mga kaibigan, ngunit hindi ang aming pamilya. Gayunpaman, Panginoon, Ikaw ang isa na pumili sa amin upang maging bahagi ng unit ng pamilya na ito. At nais mo na ang bawat isa sa amin ay miyembro din ng mas malawak na katawan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Pag-isipan mo kaming magkasama sa pag-ibig. Nananalangin ako at patawarin kaming lahat sa mga paraan na hindi namin pinarangalan ang iyong pangalan sa aming tahanan ayon sa nararapat sa iyo. Tulungan mo kaming maging mabait at mahabagin sa isa't isa, na nagpapatawad sa isa't isa tulad ng kay Kristo. Pinatawad ng Diyos ang bawat isa sa atin at nawa ay ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos ay sumikat sa ating mga puso. Mula sa araw na ito, pasulong at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panalangin para sa mga hindi sumasampalataya na miyembro ng pamilya. Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng mga miyembro ng aming pamilya na nakatagpo ng kapayapaan sa Diyos at sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo ay nakipagpayapaan sa iyo at dumaan mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa liwanag ng maluwalhating Ebanghelyo ni Hesukristo. Panginoon, walang higit na kagalakan kundi ang malaman na ang ating mga mahal sa buhay ay ipinanganak mula sa itaas at kaisa ni Kristo, mga miyembro ng katawan ni Kristo at nagkakaisa bilang isa sa simbahan ng Diyos. Ngunit ang Panginoon, ang maluwalhating kagalakan ng mga mahal sa buhay na iniligtas sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya ay nabalanse ng matinding kalungkutan ng mga miyembro ng ating pamilya na matigas ang ulo, na tumanggi na gampin ang iyong libreng kaloob na biyaya, o sa pamamagitan ng kamangmangan o pagmamataas ay lumayo sa iyong mahalagang pangako ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Tingnan mo ang awa sa bawat miyembro ng aming pamilya na tumanggi sa iyong mapagbiyayang alok ng kaligtasan. Hatulan at kumbinsihin sila sa kanilang pangangailangan kay Jesus sa kanilang buhay. At dalhin mo sila na nananalangin kami sa paanan ng krus hanggang sa makilala nila na walang kaligtasan sa ibang pangalan, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao
kung saan tayo dapat maligtas. Ama, sa awa at biyaya, gawin ang anumang kinakailangan upang maakit ang bawat miyembro ng aking pamilya sa pagliligtas ng pananampalataya kay Hesu Kristo. Sa kanino ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Panalangin para sa mga asawa sa kanilang tungkulin sa pamilya. Ama sa langit, pinagpapala at pinasasalamatan namin kayo sa papel na nilayon mo para sa mga babae at para sa pagkababae sa buhay ng pamilya. Salamat na nilikha mo si Adan sa larawan at pagkakahawig at ang Diyos at mula sa kanyang panig. Nilikha mo ang babae upang maging kanyang katulong at ang kanyang comforter. Salamat sa institusyon ng kasal kung saan iiwan ng isang lalaki ang kanyang ama at ina at i-cleave sa kanyang asawa upang sila ay maging isang laman. At ipinagdarasal namin na ang mga inilaan na tungkulin at mga responsibilidad sa Biblia para sa kapwa lalaki at babae ay maaaring ilapat sa kanilang mga tahanan at pamilya upang magkasama silang nag-ugat at nakabatay sa makadiyos na mga prinsipyo. Kami ay partikular na nananalangin para sa papel ng mga asawa at mga ina na nagpapasalamat sa iyo para sa mga gabay na prinsipyo na ibinibigay ng iyong salita sa pagtatatag na mga biyaya at mga bertud na nagiging isang makadiyos na babae. Ipinagdarasal namin na bisitahin mo ang mga puso ng lahat ng kababaihang Kristiyano. Nawa ay bihisan nila ang kanilang sarili sa pagpapakumbaba at pagmamahal habang nagpapasakop sila sa kanilang sariling asawa sa katotohanan at pagmamahal. At isabuhay ang kanilang buhay bilang mga banal na kababaihan na ang presyo ay higit sa rubi. Nawa ay si Jesus ang maging focus at unang pag-ibig ng lahat ng makadiyos na kababaihan upang ang bawat isa ay maging isang babae ayon sa sariling puso ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Panalangin sa Diyos para sa aking mga kaaway. Mapagmahal na Ama, salamat sa halimbawa ni Jesus na sumigaw. Patawarin ni Ama ang krus. Tulungan mo akong maging isa na malaya at kusang loob na nananalangin ng kapatawaran sa mga kaaway ko at sa mga taong sa anumang kadahilanan ay ayaw o nagsisikap na saktan ako. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo na maging ang mga tao sa ating buhay na humahamak at hindi gumagamit sa atin ay may banal na layunin sa iyong perpektong plano. Dahil ito ay nagtutulak sa atin pabalik sa iyong mga bisig ng pag-ibig. Mula rito, maiangat natin sila
hanggang sa iyong trono ng biyaya sa panalangin. Humihingi ng kanilang kapatawaran at kaligtasan at palayain sa atin ang anumang nakakulong na puot o kapaitan na lubhang nakakapinsala sa ating mga kaluluwa at kagalingan. Patawarin ang aking mga kaaway, Panginoon, at lahat ng mga taong sinubukan upang saktan o saktan ako. Tumingin sa baba sa awa sa lahat ng mga taong ako, term is enemies, at bigyan ako ng biyaya upang ipakita sa kanila ang pag-ibig ni Kristo sa aking mga aksyon at saloobin sa kanila. Panatilihin ang aking mga saloobin mula sa pagiging sama ng loob o naghahanap ng paghihiganti. Ngunit sa halip ay palayain sa aking puso ang kapayapaan na nagmumula lamang sa lahat ng aking pag-aalaga sa iyo, kasama na ang aking mga kaaway. Bigyan mo ako ng biyaya, hindi lamang para sa tunay na patawarin ang lahat ng aking mga kaaway, kundi pati na rin para pagpalain ang mga umuusig sa akin. Sapagkat sa paggawa nito ay nakikita ko ang isang madilim na pagmumuni ng iyong napakalaking biyaya sa akin, na aking pinupuri at pinasasalamatan ka sa pinagpalang pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin para sa kaligtasan para sa aking mga kaaway. Ama sa langit, tinawag mo kami upang manalangin para sa aming mga kaaway at sa lahat ng naghahangad na gawin kami ay makapinsala, at hindi upang magbunton ng hindi pagpapatawad o sama ng loob sa aming mga puso. At sa gayon, Panginoon, gusto kong dalhin sa harap mo ang lahat ng mga tao sa aking buhay na naging mga kaaway ng aking kaluluwa, at humingi ng iyong biyaya, pabor at kapatawaran na ibubuhos sa kanila. Panginoon, ipinagdarasal ko na mahatulan mo ang bawat isa sa kanilang pangangailangan kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Panginoon, alam ko na hindi mo kalooban na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat na maligtas kay Hesukristo. At sa gayon ay dinadala ko ang lahat ng mga taong iyon sa aking buhay na naghangad na gawin akong masama o nagdulot ng pinsala sa akin. Sinadya man o hindi, sinasadya. Sa iyong maawaing trono ng biyaya upang humingi ng kapatawaran at humingi sa kanilang mga kaluluwa. Panginoon, dahil sa iyong mga banal na pangalan, ipinagdarasal ko na ikaw ay lumapit sa bawat isa. Idilat ang kanilang mga mata sa katotohanan ng Ebanghelyo ng biyaya na aking ipinagdarasal, at dalhin ang bawat isa sa isang nagliligtas na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Iguhit mo sila ng iyong mga lubid ng pagmamahal na kapatawaran
sa iyong biyaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin para sa mga nag-uusig sa atin. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa iyo na ikaw ang aming mahalagang presyo ng kapayapaan at ang aming perpektong halimbawa. Salamat na mayroon kaming iyong kapayapaan sa aming mga puso at para sa pagkaunawa na kung wala ka ay walang perpektong kapayapaan sa mundong ito ng alitan. Panginoon, maraming tao ngayon ang hindi nakakakilala sa iyo at naghahangad na sirain ang mga anak mo. Ngunit iniutos sa amin ng Panginoon mo na ibigin ang aming mga kaaway upang pagpalain ang mga sumusumpa sa amin, na gumawa ng mabuti sa mga napupuot sa amin at manalangin para sa mga taong sa kabila ng paggamit sa amin at usigin kami. Panginoon, inilalagay namin sa harap ng iyong trono ng biyaya ang maraming mga individual at grupo na hayagang naghahangad na patayin at usigin ang aming mga kapatid na Kristiyano. Isal namin ang bawat isa at ihiga ang bawat kaluluwa sa iyong paanan, na hinihiling ang iyong awa na magpahinga sa bawat isa sa kanila. Maawa ka sa mga hayagang agresibo sa mga Kristiyano dahil nabulag sila sa katotohanan ng maluwalhating Ebanghelyo ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Buksan ang kanilang mga mata na ating ipinagdarasal at dalhin sila sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Jesus. Panginoon, hinihiling namin ang iyong pagpapala at awa sa bawat isa, sapagkat kami rin ay dating estranghero sa katotohanan at sa puot laban sa iyo. Ngunit itinaas mo kami mula sa putik na luwad at inilagay ang aming mga paa sa bato ng aming kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Panalangin kapag nagsisimula ng bagong trabaho. Mahal na Diyos, purihin ang iyong pangalan na ako ay pinagpala na maimbitahan na simulan ang bagong trabahong ito. At nagpapasalamat ako sa pag-asang magsimula sa bagong lugar na ito ng trabaho. At hinihiling ko na ihahanda mo ako sa lahat ng paraan para sa mga hamon na naghihintay. Panginoon, alam ko na tayo ay tinatawag na gawin ang lahat ng buhay bilang unto the Lord. At bagaman sa nakaraan ay hindi ko pa ito ginagawa, ipinagdarasal ko na habang ginagampanan ko ang bagong posisyon na ito, tulungan mo akong mamuhay at magtrabaho sa isang paraan na tunay na nagpaparangal sa iyo. Panginoon, hindi ko alam kung ano ang mga tao ay magiging tulad na ako ay nagtatrabaho sa tabi. Ngunit ipinagdarasal ko na gagamitin mo ako upang maging asin at liwanag sa bagong posisyon na ito. At Panginoon, ipinagdarasal ko rin na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay maaaring may isa o dalawang kasamahan sa trabaho
na nakakaalam at nagtitiwala sa iyo. Panginoon, alam ko na sa lahat ng bagay ay dapat nating purihin at pasalamatan ka. At kaya pinupuri ko at pinasasalamatan kita, Panginoon, para sa pagkakaloob ng bagong trabahong ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.